Nakarang administrasyon. Dahil nakaka-alarma po ito sapagkat when I attended one of the committee hearings, nagkaroon po kasi ng comparison as to the number of cases filed because of this EG case compared doon sa number of victims of this EG case. So makikita na natin na napakalayo. The records will bear us out na konti pa lang ang napapailan ng kaso patungkol dito sa madugong laban sa kampanya laban sa droga. So, yung nangyari dun sa EJK, kasi marami hong miyembro ng Philippine National Police na umabuso at gumawa ho nito. They should be made accountable. Base dun sa mga information na natanggap ng ating Committee on Human Rights, marami pong mga witnesses na hindi ho napatawag. Karamihan, if I'm not mistaken, 90% ng mga naaresto ay nanlaban. Although hindi ho imposible naman laban. Kasi ang mga sindikato sa droga, nanlalaban talaga yan. Hindi naman niya papayag na huhulihin mo lang sila. Pero tayo ba'y maniniwala na 90% o mahigit sa 90% ay nanlaban? Drug-related pa rin po yung first question ko. Ongoing po ngayon yung hearing ng House Committee on Human Rights regarding po doon sa alleged extrajudicial killings naman po doon sa previous administration. Ano po ba ang inyong nais na marinig or kahinatnan nito pong pagdinig na to? And meron din po ba kayong masasuggest na iba pang pwedeng ma-invite dito sa hearing na to? And siguro po medyo layo na lang din po ako. Tingin niyo po ba dapat na rin pong masama doon sa investigation yung alleged na Davao Death Squad? Kasi related din po yung mga pagpatay sa drug-related incidents din po. Doon sa extrajudicial killings hearing natin, if you remember, when this ex-EJ case are happening, wala namang hong nag-imbestiga aside from the Commission on Human Rights. Wala hong investigation sa Senado, wala rin hong investigation sa akin. Despite the fact na marami hong resolution na final. Hindi ho dahil ayaw, kundi wala pa hong oras na matugunan itong mga investigation o resolution na ihain dito sa Kongreso. Now that there are several resolutions and we feel na dapat malaman natin ano ba yung nangyari dun sa EJK, kasi marami hong miyembro ng Philippine National Police na umabuso at gumawa ho nito. They should be made accountable. Base dun sa mga information na natanggap ng ating Committee on Human Rights, marami pong mga witnesses na hindi ho napatawag at hindi rin ho nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi magpaliwanag kung bakit namatay o bakit nagkaroon ng EJK, kundi para makita yung sirkumstansya surrounding the EJK or the deaths that happened during these times. Kasi lagi nilang sinasabi ng laban. Obviously, meron nung pang-aabuso na ginawa dito yung Philippine National Police o kung sino man yung nag-implement nung arrest. At karamihan, if I'm not mistaken, 90% nung mga na-arresto ay nanlaban. Although hindi ho imposible naman laban. Kasi ang mga sindikato sa droga, nanlalaban talaga yan. Hindi naman niya papayag na huhulihin mo lang sila. Pero tayo ba'y maniniwala na 90% o mahigit sa 90% ay nanlaban? Nakaka-alarma lamang ho yung numero. Gusto natin malaman ano ba yung circumstances surrounding this EJ case that happened. Para makagawa ho tayo ng proposed legislation. Yun po ang ating layunin. Siguro para sa akin, isa sa mga dapat na tanong na dapat malaman natin, kung nagkaroon po ba ng comprehensive investigation dito ang Philippine National Police kasama ang Department of Justice noong nakarang administrasyon.
Dahil nakaka-alarma po ito sapagkat when I attended one of the committee hearings, nagkaroon po kasi ng comparison, no, as to the number of cases filed because of this EG case compared doon sa number of victims of this EG case. So makikita na natin na napakalayo, no? The records will bear us out na konti pa lang ang napapailan ng kaso patungkol dito sa madugong laban, no, sa kampanya laban sa droga. So isa pa ho sa mga gusto nating malaman dito, kung may nakausap na rin po yung ICC ng mga PNP officials or DOJ officials patungkol dito sa crimes against humanity, no? Because these charges will be filed against the former administration, and also Senator Bato de la Rosa was also involved in this case. So yun po yung mga gusto natin malaman, no? And mabigyan ng linaw once and for all, dahil hindi ito na bigyan ng importansya ng nakarang administration. If I may also, real talk lang now, yung mga EGK, kung titignan nyo, hindi siya isolated case eh. Hindi siya nangyayari sa isang lungsod lamang o isang lugar o probinsya lang. It happened sa buong bansa natin. So it gives us, it leads to the question na katulad nung sa China ba, mayroon na secret deal na pinag-uusapan doon sa mga ibang hearing natin ngayon na tinitignan natin kung ano ba talaga ang katotohanan. It raises the question, kung meron bang secret directive na nangyari sa PNP noong nakarang administrasyon. So, you know, these things are very hard to answer until matapos natin yung mga hearing. And bawat buhay, mahalaga yan eh. Kaya hindi makapapayag ang leadership ng Congress na hindi natin malaman ang punot dulo nitong EJK. Thank you. Idagdag ko na lang din, ano, siguro kailangan din natin imbitahan ulit, no, si Las Cañas, Bato-Bato, because these persons are involved in the Davao Death Squad. So I guess these individuals will enlighten us what is really the true nature of the anti-drug war campaign of the previous administration. Kasi hindi naman sila nabigyan talaga ng pagkakataon, no, na ihayag ang lahat ng kanilang nalalaman at ang katotohanan laban dito sa illegal na kampanya, sa droga, no. So I guess with the Committee on Human Rights, chaired by Congressman Ben Abante, I hope this will enlighten us once and for all about the real situation of the drug campaign during the previous administrations. Thank you po. Second question ko naman po related po sa West Philippine Sea issue. Yesterday,